Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Alert Level 3 itinaas sa Bulkang Mayon dahil sa posibleng paglala ng aktibidad. Mga residente pinapayuhan ng lumikas. DPWH Secretary Vince Dizon umaasang magiging maayos ang patuloy na rehabilitation ng EDSA. Philippine National Police striktong ipapatupad ang liquor at gun ban bilang paghahanda sa pista ng Puong Jesus Nazareno. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Pinapayuhan ang mga nakatira sa paligid ng Bulkang Mayon na mag-ingat at lumikas mula sa kanilang mga lugar. Itinaas sa Level 3 ang alert level sa Mayon dahil sa patuloy na tumataas na aktibidad mula sa nguso ng bulkan. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, naobserbahan ang pagguho ng Pyroclastic Density Current or PDC mula sa crater simula ng 12:26 ng tanghali ngayong Martes. Umagos ang PDC ng 3 minuto at umabot ng 2 kilometro mula sa crater. Bago ito, napansin ang sunod-sunod na rockfall sa paligid ng Mayon mula noong Lunes ng gabi. Batay sa obserbasyon ng PHIVOLCS, napapansin ang magmatic eruption ng Summit Lava Dome ng Mayon. Posibleng tumaas ang tsansa ng pag-agos ng PDC hanggang sa gitna ng bulkan na susundan ng pagsabog sa mga susunod na araw. Pinapalikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone para makaiwas sa panganib na dulot ng PDC, lahar, rockfall at iba pang aktibidad ng bulkan. Pinapaiwas din ang mga piloto na lumipad malapit sa nguso ng Mayon dahil sa posibleng pagbuga ng abo, lalo na sa katimugang bahagi nito. Patuloy naman nakabantay ang PHIVOLCS sa sitwasyon sa paligid ng Mount Mayon. Samantala, umaasa si Public Works Secretary Vince Dizon na magiging maayos ang pagkukumpuni sa ibang bahagi ng EDSA. Ito'y matapos makumpleto ang unang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project na isinagawa noong holiday. Pinangunahan ni Dizon noong Lunes ang pag-iinspeksyon sa bagong tayong EDSA busway lane mula Rojas Boulevard sa Pasay hanggang Orense sa Makati. Batay ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaayos agad ang EDSA para maging ligtas ang biyahe ng mga motorista. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, tuloy-tuloy ang pag-aayos sa iba pang bahagi ng EDSA sa pakikipagtulungan ng Metro Manila Development Authority at Department of Transportation. Kabilang sa mga gagawin ang paglalatag ng aspalto at pagkukumpuni sa kalsada. Isasagawa ang mga ito mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Nangako ang Philippine National Police or PNP na striktong ipapatupad ang liquor at gun ban bilang paghahanda para sa kapistahan ng Puong Jesus Nazareno sa Biyernes. Inaprubahan ng ahensya ang rekomendasyon ng National Capital Region Police Office na suspindihin ang permit to carry firearms outside residence mula January 8 hanggang January 11. Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ipapakalat na ang mga pulis upang ipatupad ang mga nasabing ban kasama na rin ang pagbabawal sa pagpapaputok. Tinatayang nasa 15,000 hanggang 18,000 pulis ang itatalaga sa buong Maynila maging sa mga karatig lugar. Kasama sa mga ito ay kapulisan mula sa mga police regional offices sa Central Luzon at Calabarzon. Hinikayat ni Nartates ang publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad at sumunod sa mga patakaran sa gaganaping traslasyon. Sa balitang pangkalakalan, sinigurado ni Department of Trade and Industry or DTI Undersecretary Seferino Rodolfo sa mga investor na may mga hakbang na silang kinukonsidera upang mabayaran ang mga arrearages na nasa ilalim ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy or CARS program.
Kasunod ito ng pagveto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 4.32 billion pesos na fiscal support sa nasabing programa na bahagi ng 2026 national budget. Isa lamang ito sa mga nabito na item na parte na ginagawang paghihigpit ng pamahalaan sa mga alokasyon para sa mga unprogrammed appropriations. Ayon kay Rodolfo, ginagalang niya ang desisyon ng Pangulo at tiniyak na makikipag-ugnayan sila sa mga ehensya ng gobyerno para mabayaran ang mga CARS arrearages. Sa ilalim ng CARS program, kailangan magbigay ng gobyerno ng fixed na investment support at production volume incentives sa mga automotive company na bahagi ng programa. Samantala, namahagi ang provincial government ng Ilocos Norte ng mahigit 4 na milyong halaga ng mga hayop at kagamitan sa 550 magsasaka nito lang Lunes. Ito ay parte ng patuloy na pagbibigay ng tulong sa agrikultura at pangkabuhayan sa lalawigan. Ang mga benepisyaryo ay mula sa bayan ng Badok, Curimaw, Marcos, Paway, Pasukin, Pidig, Pinili, San Nicolas, Solsona at Lawag City. Pinili ang mga benepisyaryo base sa hiling na ipinasa sa pamamagitan ng Agri-Kadito Hotline ng provincial government na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lubhang na apektuhan ng mataas na agricultural input na magbibigyan ng tulong. Kabilang sa mga naipamigay ay 100 kambing, 3,200 na free-range chickens, 80 bags ng broiler feed, 130 na biik at 130 bags ng hog starter. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela, magsisilbi ang livestock raising bilang alternatibong pangkabuhayan ng mga magsasaka sa lugar lalo na sa mga naapektuhan ng African Swine Fever or ASF. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.